Umugong ang ingay ng matataas na kisame ng Emerald Heights Corporation, nagsasama-sama ang mga boses, yapa, at kalansing ng tasa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tila isang anino lang si Elena. Nakayuko siya, mahigpit ang hawa sa basang trapo, habang sinisipilyo ang mansa ng kape sa malasalaming sahig ng lobby. Hindi lang basta mansa, ito ay isang intensyonal na pagdura sa kanyang pagkatao. Oh, tinan mo nga naman, narinig niyang may bumulong mula sa kanyang likuran, bago nagtapos sa isang matinis na tawa. Mas masipa pala siya kapag binuhusan, akala ko puro reklamo lang. Naramdaman ni Lena ang init na umakyat sa kanyang pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya. Alam niyang pinausapan siya ang dalawang babaeng empleyado sa dikalayuan. Ayaw niyang tignan ang ito. Ayaw niyang harapin ang kanilang mapanghusgang tingin. Mas gugustuhin niyang maging hangin, maging invisible, tulad ng dati. Ayos lang yan, ate, bulong niya sa sarili, habang patuloy sa pakayod. Para kay Pia. Para kay Pia. Ang pangalang iyon, na parang isang panalangin, ang tanging nagpapatata sa kanya. Ang anak niyang 5 taong gulang ang tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat, ang paghaharap sa ganitong uri ngang pagtrato araw-araw, ang pagtatago ngang kanyang pinakamalaking sikreto sa loob ngang dingding ngang kumpanyang ito. Para sa anak niya, kahit mawala pa ang kanyang sariling pagkatao, ayos lang. Kahit maging isa siyang invisible woman sa mataing lahat, basta nakikita siya ni Pia bilang isang bayani, sapat na. Narinig niya ang malalakas na yaba, hindi lang ng dalawang empleyado, kundi ngang isa pang tao. Ang amoy ngang mamahaling pabango ay dumaan sa kanya. Siguraduhin mong malinis ang lahat, malami at matigas na tini ang narinig niya, na nakpapatindi balahibo sa kanya. Ayokong may mansa kahit katiting sa sahig ng aking kumpanya. Hindi siya lumingon, pero alam niya kung sino yon. Si Veronica Montejo, ang Executive Vice President, ang babaeng may perpektong mukha at perpektong buhay na tila walang ibang ginawa kundi iparamdam sa kanya ang kanyang kakulangan. Ang naging nobya ni Rafa, kung alam lang nila ang buong kwento. Ang pinakamasakit pa, ang babaeng itinuturing ni Doña Emilia na perpektong asawa para sa kanyang anak. Masusunod, Ma'am Vera, tugon niya, kahit nangingini ang kanyang labi. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Vera na tila nakbubutas sa kanyang likuran. Alam niyang may kung anong galit na nakatago sa likod ng mga mata ni Vera sa tuwing naktatama ang kanilang paningin, isang galit na hindi niya maintindihan ng lubusan, o marahil ay ayaw lang niyang unawain. Nang marinig niyang unti-anting lumayo ang yapa ni Vera, malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lena. Pinunasan niya ang huling bakas ang kape. Ang mansa na simbolo ang kanyang araw-araw na pagpapahiya. Hindi na lang basta mansa ng kape, kundi mansa na rin ng kanyang dignidad na unti-unting kinukuyong ang mundong ito. Nagpatuloy si Lena sa kanyang gawain, naglilinis ng gabanyo, nagpupunas ng galamesa, habang binabalot ang sarili sa kanyang sariling mundo. Tahimik at walang reklamo, iyan ang kanyang motto. Hanggang sa nagula siya nang bumunggo ang balikat niya sa isang matata na dibdib sa isang liblib na pasilyo malapit sa executive offices. Pasensya na po, sir, bulong niya. Agad na napayuko. Ngunit ang kamay na humawa sa kanyang braso ay hindi na paparamdam ang galit, kundi ang paalala. Isang pamilya na init ang dumaloy sa kanyang balat. Alam niya ang haplos na iyon. Hindi niya kailangang tignan. Lena, malalim at pabulong na tinik ni Rafael Antonio, ang CEO ng Emerald Heights, ang bumati sa kanyang tainga. Ang boses na iyon, na sa araw ay puno ang autoridad, ay naging malambot na parang bulong lamang para sa kanya. Okay ka lang ba? Itinaas niya ang kanyang mata, naktama ang kanilang paningin. Sa loob ng mga segundo na iyon, tila huminto ang mundo. Ang napagod na linya sa mukha ni Lena ay naglaho, napalitan ng pagnanasa at takot. Ang seryosong ekspresyon ni Rafa ay lumambot, napalitan ng labis na paalala at pagmamahal. Ito ang kanilang mundo, ang mundo kung saan sila ay mag-asawa, kung saan si Rafa ay hindi CEO at si Lena ay hindi isang simpleng tagalinis. Ito ang mundo na hindi alam ng iba, ang mundo na dapat nilang protektahan. Ayos lang po, sir, aniya, napilit na inalis ang kamay niya mula sa kanyang braso. Alam niyang delikado ang bawat segundo na nananatili silang makasama sa ganitong paraan. Kahit anong oras ay may makakita sa kanila. Balik na po ako sa trabaho. Naalala ang tingin ni Rafa. Nais niyang sabihin ang maraming bagay, yakapin siya, ipagtanggol sa lahat ng pagpapahirap, ngunit hindi niya magawa. Bilang CEO,
Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Alam niyang ang tanging paraan para maprotektahan si Lena at si Pia ay ang panatilihin ang kanilang sikreto. Ang pagiging invisible ni Lena sa publiko ay siyaring kaligtasan niya. Lena, muli niyang bulong. Bahagyang hinawakan ang kamay niya, ngunit agad ding binitawan nang marinig nila ang pagbukas ng pinto sa di kalayuan. Sir Antonio? May kailangan po ba kayo? Narinig nilang tanong ng isang empleyado na lumabas mula sa isang opisina at nakita silang dalawa. Ang mata nito ay nagtataka. At tila may kung anong bahid ng kuryosidad. Mabilis na nakbago ang ekspresyon ni Rafa. Mula sa paalala, bumalik siya sa kanyang pagiging seryosong CEO. Wala, inaayos ko lang ang aircon, aniya. At itinuro ang isang vent sa itaas. Medyo may problema. Napatulong lang ako sa maintenance. Nakita ni Lena ang unti-anting patangong ng empleyado, ngunit ang mga mata nito ay muling bumalik sa kanya, tila sinusuri siya. Alam ni Lena na hindi ito basta-basta naniniwala. Si Posa. Balik na po ako sa trabaho, paalam ni Lena, at dali-daling naglakad palayo, pakiramdam niya ay may mga matang nakasubaybay sa bawat galaw niya. Naramdaman niya ang kaba na unti-anting kumakalat sa kanyang dibdib. Hindi na sila sapat na maingat. Sa sumunod na oras, naramdaman ni Lena ang bigat sa kanyang dibdib. Kahit sa banyo na kanyang nililinis, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Hindi siya nakamali. Vergara. Matinis na boses ng kanyang supervisor na si Aling Nena ang narinig niya mula sa opisina ang mga janitor. Halika dito. May sasabihin ako sa iyo. Naramdaman ni Lena ang muling pagtaas ng kabel. Alam niyang may problema. Pumasok siya sa maliit at masikip na opisina, kung saan si Aling Nena ay nakaupo sa kanyang upuan, may hawak na isang papel. Ano ba tong narinig ko ha? Bungat ni Aling Nena. Ang kilay ay salubong. May complaint na naman galing sa executive floor. Sabi, hindi raw malinis ang banyo sa ika-20 palapa. Ikaw ang nakatoka doon. Diba? Gulat na gulat si Lena. Pero Aling Nena, kalilinis ko lang po noon kaninang umaga. At mayos po ang pagkakagawa ko. Mayos? Bakit may nagrereklamo pa rin, ha? Sigaw ni Aling Nena. At ang nagrereklamo ay walang iba kundi si Ma'am Fera Montejo. Alam mo bang halos sumabog na ang telepono ko sa reklamo niya? Sinisira mo ang pangalan ko sa management. Napayuko si Lena. Alam niyang sinasadya ito ni Fera. Ito ang kanyang paraan ng pagpapahirap. Naintindihan ko po, Aling Nena. Pupuntahan ko po ulit at lilinisin. Ay naku, sige na. At siguraduhan mong perpektunayan. Naku, kung ako sayo, maingat ka. Mataas ang tingin ko sayo noon, pero ngayon, parang nagiging pabigat ka na. Lumabas si Lena sa opisina, pakiramdam niya ay parang piniga ang kanyang puso. Hindi lang siya binabaon ni Fera sa kahihiyan, kundi sinisira na rin ang kanyang trabaho. Huwag mong masyadong dibdibin, Lena, bulong ni Atali Series, ang matalik niyang kaibigan at kasamahan sa trabaho. Inabot nito ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat niya. Alam kong sinasadya yan ni Ma'am Vera. Huwag kang maalala, magiging maayos din ang lahat. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ngumiti ng bahagya si Lena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay lalong humihigpit ang lubid sa kanyang lig. Sa kanyang opisina sa executive floor, nakaupo si Veronica Montejo, ang kanyang mamata ay nakatuon sa isang malaking monitor. Sa screen, naglalaro ang CCTV footage ng Emerald Heights. Pinapanot niya ang bawat galaw ni Lena. Pinanot niya ang mga sandaling humihinto si Lena upang kausapin ang mga kapwa nito, ang mga sandaling naglilinis siya ang basurahan. Ngunit ang kanyang mamata ay nakatutok sa isang partikular na sandali. Ang pagbunggo ni Lena kay Rafa sa pasilyo. Ilang beses niya itong inulit. Napakunot ang kanyang no. Hindi ito basta-basta pagbunggo. Ang paraan ng pahawa ni Rafa sa braso ni Lena, ang matagal na pagtatama ng kanilang mga mata, ang bilis nilang lumayo sa isa't isa nang may makakita sa kanila. May kung anong kakaiba. May kung anong sikreto. Hindi ko alam kung bakit, bulong ni Fera sa kanyang sarili, habang nakatitig sa monito, pero may kakaiba sa babaeng iyan. At si Rafael, bakit siya naging ganon sa isang simpleng janito? Maaring isa lang itong simpleng malasakit ng isang CEO sa kanyang empleyado, ngunit para kay Fera, ang bawat galaw ni Rafa ay may kahulugan. Matagal na niyang pinangarap ang posisyon na iyon sa tabi ni Rafa.
Siya ang itinadana para sa kanya, sa matangang, lipunan at medjing ng Doña Emilia. At ngayong may isa pang babae na nakakakuha ng atensyon ni Rafa, kahit simpleng tingin lang, ay hindi niya matatanggap. Napanji si Vera. Hindi mo ako maloloko, Lena Vergara. Alam kong may tinatago ka. Biglang umilaw ang isang folder sa kanyang computer screen. Ito ay isang file na tinipon niya mula sa isang pribadong investigador na matagal na niyang inupahan upang suriin ang mga kakaibang galaw sa kumpanya. Ngayon, binuksan niya ang folder na may pangalang Vergara, Elena. Sa loob, may maimpormasyon tungkol sa kanyang address, sa kanyang nakaraang trabaho, at isang larawan ng isang batang babae. Si Pia. Hindi mapakakaila na may hawi ang bata sa isang tao. Isang tao na pinakasalan ni Rafa ng palihim. Noon, naramdaman ni Vera ang panibuho na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi siya papaya na ang lahat ng kanyang pinahirapan ay mapunta lamang sa isang taong tulad ni Lena. Pagod na pagod si Lena nang matapos ang kanyang shift. Namamadali siyang maglakad patungo sa exit ng Emerald Heights. Gusto na niyang umuwi, yakapin si Pia, at kalimutan ang lahat ng nangyari ngayong araw. Ngunit nang nasa labas na siyang gusali, sa may gate, may nakita siyang isang puting sobre sa upuan ng security guard. Walang nakasulat na pangalan, walang return address, nakaramdam siya ng matinding kaba. Ate Lena, para sa iyo raw po yan, sabi ng security guard. May nagbigay lang po kanina. Nagmamadali po. Kinabahan si Lena. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang kamay ay nangingini nang buksan niya ito. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa loob ng sobre, may isang blurred na litrato. Isang litrato niya at ni Rafa, sa isang liblib na pasilyo, sa kanilang hindi sinasadyang pagbunggo kanina. Hindi ito malinaw, ngunit sapat na upang makilala ang kanilang mga mukha, ang kanilang pagkakalapit. At sa ilalim ng litrato, isang simpleng type note. Mga titik na nakmistulang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ang lahat na sikreto ay mabubunyag. Nanigas si Lena sa kanyang kinatatayuan, ang sobra ay unti-unting nahulog mula sa kanyang nangingini na mga kamay. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat, ngunit ang lamig na iyon ay hindi kayang pantayan ang pangingini ng kanyang puso. Ito na. Ang bangungot na pinakamamahal niyang itago ay unti-unti nang lumalabas sa dilim. Nangingini ang makamay ni Lena habang muling pinupulot ang sobra. Ang blurred na litrato ni Rafa at ang kanyang sarili ay tila isang sumpa, ang maletra sa ilalim ay isang babala. Ang lahat ng sikreto ay mabubunyag. Sino ang nagpadala nito? Gaano nakatagal nilang nalalaman? Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang liko. Hindi na siya ligtas. Hindi na ligtas ang kanilang sikreto. Ang tanging nais niya ay makawi, yakapin si Pia, at kalimutan ang lahat ng takot na ito. Ngunit paano niya kalilimutan kung ang mismong buhay niya ay nakasabit sa isang delikadong lihim? Nilukot niya ang litrato at ang nota, saka mabilis na isiniksik sa loob ng kanyang bag. Kailangan niyang maging kalmado. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Hindi pwede. Para kay Pia. Nang makapasok si Lena sa kanilang maliit na apartment sa Barangay Damayan, agad siyang sinalubong ng isang maliit at maingay na anghel. Mama! Sigaw ni Pia, na tumakbo palapit at yumakap sa kanyang binti. Ang malawak na ngiti at maliliit na braso ng bata ay tila ang tanging antidote sa lahat ng pait ng kanyang araw. Lumuhod si Lena, yakap ang anak ng mahigpit. Inilibing niya ang mukha sa buhok ni Pia, nilalanghap ang amoy ng pakabata at pag-asa. Sa masandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot. Ito ang kanyang liwanag. Ito ang kanyang buhay. Kumusta ang araw gabi ko? Tanong niya. Habang pinupunasan ang munting pawis sa nung anak. Ang ganda. Nag-drawing kami ng bahay. Masiglang kwento ni Pia. Habang hinihila ang kamay ni Lena patungo sa maliit nilang mesa kung saan nakalata ang kanyang krayon at isang papel na may kulay-kulay na bahay na may matataas na bubong at mga ulap. Nang makita ang bahay na iginuhit ni Pia, napangiti si Lena. Simple lang ang pangarap ng kanyang anak. Isang bahay na may kasamang mama at papa. Isang pangarap na tila napakalayo pa nilang abutin. Nahanda si Lena ng simpleng hapunan, gulay at pritong isda. Habang kumakain sila, pinilit niyang kalimutan ang nangyari sa opisina. Pinilit niyang maging isang ordinaryong ina, isang ordinaryong babae na namamahal sa kanyang anak.
Ngunit sa bawat subo, sa bawat tawa ni Pia, muling sumasagi sa isip niya ang litrato at ang babala. Hindi niya ito kayang balewalain. Hating gabi na nang makatulog si Pia. Pagkatapos masiguro na mahimbing na ang anak, tahimik na lumabas si Lena at naktungo sa kalapit na tindahan. Doon, ginamit niya ang public phone. Kinailangan niyang kausapin si Rafa. Ngayon na. 2 ring pa lang ay sinagot na niya. Lena, bakit ka napatawa ng ganitong oras? May problema ba? Narinig ni Lena ang paalala sa boses ni Rafa, kahit napilit nitong pinapanatiling mahinahon. May natanggap ako, Rafa, bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang sariling boses, isang litrato. Tayo. At isang babala. Ang lahat ng sikreto ay mabubunyag. Nanahimik si Rafa sa kabilang linya. Naramdaman ni Lena ang bigat ng katahimikan. Ilang sandali bago siya nagsalita. Nasaan ka? Pupuntahan kita, sabi ni Rafa, ang boses ay seryoso na. Hindi. Delikado. Makita tayo sa dati. Tugon ni Lena. Naagad na ibinaba ang telepono. Makalipas ang halos 1 oras, nakaupo si Lena sa isang sulok nga maliit at liblib na coffee shop na halos sarado na. Walang masyadong tao. At ang dim na ilaw ay nagbibigay sa kanila ng counting privacy. Nang makita niya si Rafa na papasok, nakaramdam siya nga halo-halong ginhawa at takot. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ay mukhang isang estranghero sa kanyang mamahaling suite. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagtatago ng parehong pagmamahal at pag-alala na nakita niya noon. Umupo si Rafa sa tapat niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Ipakita mo sa akin. Inilabas ni Lena ang nilukot na litrato at note mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Tinitigan ni Rafa ang ito. Napatungo siya, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Si Farah, bulong ni Rafa, ang tinik ay punong galit. Siya lang ang gagawa nito. Nagdududa na ako sa kanya nitong nga nakaraang araw. Ang dami niyang tanong tungkol sa aking schedule, sa aking mapinupuntahan. Paano na tayo, Rafa? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay nangingini. Pia, paano kung malaman nila? Umiling si Rafa. Bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala, Lena. Poprotektahan ko kayo. Kailangan nating maging mas maingat. Maingat? Napatawa si Lena, isang mapait na tawa. Gaano pa ba tayo kaingat? 5 taon na tayong nagtatago, Rafa. 5 taon na akong nagpapanggap na hindi kita kilala sa sarili nating kumpanya. 5 taon na kitang pinakmamasdan mula sa malayo, habang binabati ka na lahat, habang pinupuri ka, samantalang ako, isang anino lang. Alam ko, Lena. Alam kong mahirap para sayo, malungkot na sabi ni Rafa, hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Pero wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng lumantad. Naalala mo ba ang sinabi ni Mama? Muli siyang nakaramdam ng kaba. Ang pangalan pa lang ni Doña Emilia ay sapat na para mangini siya. Ang Doña Emilia Antonio, ang matriarch ng kanilang angkan, ang taong kinatatakutan maging ni Rafa. Ang araw na malaman ng mundo ang tungkol sa atin, ang araw na iyon ay mawawala ang lahat kay Rafael. Ang kumpanya, ang ating pangalan, ang lahat ng pinahirapan ng ating pamilya. Maring pag-ulit ni Rafa sa masalita ng kanyang ina. Alam mo kung gaano kakonserbatibo ang mga Antonio. Ang isang sekretong kasal sa isang ordinaryong tao ay sapat na para sirain ang kanilang reputasyon. Lalo na kung malalaman nila na may anak tayo. Hindi lang ako ang mawawalan ng lahat. Mawawala rin ang kinabukasan ni Pia. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Naalala ni Lena ang araw ng kanilang kasal. Isang simple at tahimik na seremonya sa isang maliit na simbahan, kasama lamang ang ilang piling kaibigan. Ang tanging araw na naramdaman niya na siya ay ganap na asawa ni Rafael Antonio. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay mabilis na nabura na galit ni Doña Emilia. Isang linggo matapos silang ikasal, biglang napakita si Doña Emilia sa apartment ni Lena kasama ang kanyang maabogado. Isang ultimatum, ihiwalay si Lena kay Rafa o sirain ang buong pamilya Antonio, at ang kinatatakutan, ang pagbabanta sa kinabukasan ni Pia. Ang kasal ninyo ay isang kahihiyan, malamig na wika ni Doña Emilia noon. Hindi ka karapat-dapat sa pangalan ng mga Antonio. Kung ayaw mong makita si Rafael na mawala ng lahat, kung ayaw mong masira ang kinabukasan ng inyong magiging anak, manatili kang isang lihim. At para sa pagmamahal niya kay Rafa at sa pag-asang makaroon ng payapang buhay si Pia, pumayag si Lena, pumayag siyang maging invisible.
Pumayak siyang maging isang lihim. Ngunit ngayon, tila hindi na sapat iyon. Kung hindi ito si Vera, may iba pa rin, sabi ni Lena. Hindi natin kayang itago ito habang buhay. Alam ko, tugon ni Rafa, sumanda sa upuan, ang kanyang muka ay puno ng pasakit. Pero kailangan nating ng plano. Hindi tayo basta-basta susuko, mahal ko kayo ni Pia. Higit pa sa lahat na ari-arian na iyan. Ngumiti si Lena, isang maliit na ngitingang paasa sa gitna ng kanyang takot. Ang nga salitang iyon ni Rafa ang tanging kumakapit sa kanya. Kinaumagahan. Habang inihahatid ni Lena si Pia sa kanyang school bus, hindi niya mapigilang maging mas alerto sa kanyang paligid. Bawat sasakyan na dumadaan, bawat mukha na nakikita niya, ay tila may bahid ng pagdududa. Mama, anong oras ka susunduin? Tanong ni Pia, habang napapaalam sa kanya. Pagkatapos ng trabaho ni Mama, baby. Medjiging mabay ka kay teacher, ha? Opo. Sagot ni Pia. At hinalikan si Lena sa pisngi bago tumakbo patungo sa bus. Nakatayo si Lena sa gilid ng kalsada, pinapanot ang school bus ni Pia na unti-unting lumayo. Umasa siyang ang araw na iyon ay magiging payapa. Ngunit biglang may isang itim na luxury car ang dumaan at huminto sa kanyang harapan. Namilaw ang kanyang mamata nang makita ang taong nasa loob ng sasakyan. Si Veronica Montejo. Hindi ito bumaba ng sasakyan. Nanatili lang ito sa loob, ang tinted na bintana ay unti-unting bumaba, sapat lang para makita ni Lena ang matalim na mga mata ni Vera. Ang mga mata ni Vera ay hindi lang nakatingin sa kanya. Tila sinusuri nito ang lahat, ang kanyang simpleng damit, ang kanyang pagod na mukha, at lalo na, ang direksyon kung saan lumayo ang school bus. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Vera, na tila may lihim na nalalaman. Walang salitang binitawan. Isang matalim na titik lang na tila nagbabasa sa kanyang kaluluwa na nagpaparamdam sa kanya na ang lahat ng kanyang sikreto ay nakalantat na. Matapos ang ilang segundo na tila walang katapusan, muling umakyat ang bintana ng sasakyan. Humataw ang makina, at mabilis itong humarurot palayo. Naiwan si Lena na nakatayo, ang kanyang puso ay malakas na bumubulusok sa kanyang dibdib. Ang simpleng titik na iyon ay tila isang kumpirmasyon. Alam na ni Vera. O malapit ng malaman. Naramdaman ni Lena ang matinding kaba, isang masamang pangitain na kumakalat sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang ordinaryong araw. Ang digmaan ay nagsisimula na. Ang amoy ng mahaling pabango ni Veronica Montejo ang napakompleto sa perpektong umaga. Ngayon na ang araw. Ang nakita niya kahapon sa labas ng gusali, ang babaeng tagalinis na si Elena Vergara na nahahatid ng isang batang babae sa school bus, ay nakumpirma sa lahat ng kanyang hinala. Ang bata, ang edad, ang pagkakapareho ng buho at ng hugis ng labi kay Rafael. Hindi na ito basta-basta pagdududa. Ito ay isang katotohanan na kailangan niyang kumpirmahin at sirain. Hindi siya papayat na ang babaeng ito, isang hamak na tagalinis, ang sisira sa kanyang hinaharap. Siya, si Veronica Montejo, ang nararapat para kay Rafael Antonio. Para sa posisyon na iyon sa tabi niya. Para sa pangalan ng Antonio. Pumasok si Vera sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang isip ay naglalata ng plano. Tiningnan niya ang kanyang reflection sa salamin. Walang bahid ng kahinaan, walang pagdududa. Isang Montejo. Isang nagwawagi. Naumpisa ang kanyang araw sa pakikipapulong. Papirma nga dokumento. Ngunit ang kanyang nga mata ay palihim na nakmamasit sa CCTV feed na nakakonekta sa kanyang personal na monitor. Hanap niya si Lena. Nakita niya ito sa lobby. Nakpupunas ng nga basurahan. Perpekto. Grace, tawag niya sa kanyang personal assistant sa intercom, ipatawa mo si Aling Nena sa akin. Ngayon na. Ngumiti si Vera. Ang laro ay nagsisimula na. Pagdating ni Aling Nena sa opisina ni Vera, agad itong yumuko. Halatang kinakabahan. Si Vera ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang nga kamay ay maganda ang pagkakapatong sa mesa. Ma'am Vera, ano po ang may paglilingkod ko? Tanong ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig. Aling Nena, may problema ako, mahinahong simula ni Vera, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta sa kanyang tinig. Napapansin ko na tila may kakulangan sa serbisyo ng inyong departamento nitong niya nakaraang linggo. Lalo na sa executive floor. Nagulat si Aling Nena. Wala naman po akong natatanggap na complaint, Ma'am Vera. Kung ganon, hindi ka lang siguro sapat sa iyong trabaho, diretsong sabi ni Vera,
na ikinagulat ni Aling Nena. Gusto kong kapabago. Simula ngayon. Si Lena Vergara. Ang janitress na iyon. Ang itatalaga mo sa executive lounge at sa paligid ng mga executive offices. Gusto kong sigurado na siya mismo ang maglilinis sa mga lugar na iyon. At kailangan niya itong linisin ng mas madalas kaysa sa karaniwan. Araw-araw. 2 beses isang araw. Kahit na walang mansa. Gusto ko. Siya ang laging nakikita ko doon. Nagtaka si Aling Nena. Bakit si Lena pa? Pero Ma'am Vera, mas mabigat po iyon para sa kanya. Sanay po siya sa lobby at sa mga comfort rooms. Ibig sabihin, hindi ka makikipatulungan sa akin. Matalim na tanong ni Vera at lumami ang kanyang nga mata. Kung ganon, baka kailangan kong tingnan ang iyong posisyon. Aling Nena, maraming gustong umakyat dito sa Emerald Heights. Naintindihan ko po, Ma'am Vera. Mabilis na sabi ni Aling Nena, natatakot na mawala ng trabaho. Masusunod po. Si Vergara po ang maglilinis sa executive floor simula ngayon. Tumango si Vera, isang konting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magaling. Gusto ko ang resulta. Ngayon na. Hindi na tagal. Nakita ni Vera si Lena sa executive lounge. Naglilinis ito. Ang kanyang mabalikat ay nakayuko. Natila dala-dala ang bigat ng mundo. Nakita rin ni Vera si Rafael na lumabas sa kanyang opisina at dumaan sa harap ni Lena. Hindi na tama ang kanilang paningin. Hindi sila nausap. Ngunit nakita ni Vera ang bahagyang pagtigil ni Rafa, ang isang iglap na pagtingin, bago siya nagpatuloy sa kanyang lakad. Nakita rin ni Vera ang isang bahagyang pababangang tingin ni Lena nang dumaan si Rafa. Ah, Lena, sabi ni Vera, lumapit kay Lena, ang boses ay mataas at mapangutya. Buti naman at dito ka na naglilinis. Mas bagay ka dito. Mas malaki ang kailangan linisin. Napapitlak si Lena at lumingon. Ang kanyang nga mata ay malaki. Ma'am Vera, nakita ko ang report ng iyong supervisor. Patuloy ni Vera, hindi pinansin ang takot sa mukha ni Lena. Hindi ka raw ganon kasipag. Naisip ko, siguro kailangan mo ngang mas malaking hamon. Mas maraming oras upang patunayan ang iyong sarili. Kumuha si Vera ng isang mamahaling puting table napkin mula sa kalapit na lamesa. Sinadya niyang ibuhos ang kaunting tubig mula sa baso sa gilid ng mesa. At pagkatapos ay idiniin ang napkin sa basang spot. May isang manipis na linya ng alikabo ang kumapit sa napkin. Tingnan mo to, Lena, sabi ni Vera, iwinagaywe ang napkin sa harap ng mukha ni Lena. Likas na madumi ka ba? O sadyang tamad ka lang? Hindi mo ba nakita yang alikabo na yan? Ang liit na bagay. Pero sumasalamin sa iyong pagkatao. Walang kwenta. Napayuko si Lena, ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawa sa kanyang walis. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang bawat salita ni Vera ay tila tinutuso ang kanyang puso. Hindi ka bagay dito sa Emerald Heights, Lena, patuloy ni Vera, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Ang gatulad mo, dapat sa labas lang ng pinto. Ni hindi ka man lang marunong sumagot. Isang walang respeto at walang kwentang empleyado. Narinig ni Vera ang mabulong-bulungan ng ibang empleyado na dumadaan sa pasilyo. Nakita niya ang kanilang matingin na puno awa para kay Lena, ngunit wala ni isa ang lumapit para tulungan. Ito ang gusto niya. Ang ganap na dominasyon. Naglakad palayo si Vera, iniwan si Lena na nakatayo doon, ang kanyang mamata ay nanlabo dahil sa luhang pinipigilan niya. Ito ang panimula. Marami pa siyang inihanda. Sa tanghali, naktungo si Vera sa pantry nga empleyado. Nakita niya roon si Carla, isang kapwa janitress ni Lena, na umiinom ng kape. Si Carla ay kilala ni Vera na may mahina ang loob at madaling masilaw sa pera. Alam niya ang problema ni Carla sa pera. Ang kanyang nga utang. At ang sakit ng kanyang anak. Carla, may kape ka pa ba? Tanong ni Vera, na tila casual lang. Ay, Ma'am Vera. Nandiyan po pala kayo. Gulat na sabi ni Carla. Agad na tumayo. Kukuha po ako para sa inyo. Huwa na, sabi ni Vera, ngumiti. Isang pagkangiti na pamilyar na kay Carla. Gusto ko lang sana na may makatulong sa akin sa isang maliit na bagay. Makakatuwang ka ba? Nagtataka si Carla. Opo naman po, Ma'am Vera. Kung ano po ang may tutulong ko. May kailangan lang akong itago, sabi ni Vera, pabulong, at naglabas ng isang maliit, makintab na brooch mula sa kanyang bag. Mukha itong napakamahal, may maliit na perlas at mga kristal.
Ang mahalaga kasi nito sa akin. Ayoko lang na kung saan-saan ito nakalagay. Maari bang ilagay mo ito sa locker ni Lena Vergara? Nalaki ang mga mata ni Chala. Po. Bakit po sa kanya, Ma'am Vera? Kasi ayokong makita ngang iba. At alam kong hindi siya hahanapin doon. Isang maliit na pabolang ito. Carla. At kapalit nito. Inilabas ni Vera ang isang puting sobra na may laman na makapal na pera. Ibinigay niya kay Carla. Napatulala si Carla sa pra. Ito ang pwedeng pantusto sa ospital ng kanyang anak. Ma'am Vera. Baka pumapakamalan siyang naknakaw. Huwag kang maalala, sabi ni Vera, ang kanyang mga mata ay matalim. Babalik din ako agad at kukunin ko iyan. Isang maliit na laro lang. Kailangan ko lang malaman kung gaano siya kahirap hanapin. At kung gaano katapat ang kanyang magkasamahan. Makakatulong ba ito sa problema ng anak mo? Bumuntong hininga si Charla. Hindi niya gusto ang ideya, ngunit ang pera. Ang pera para sa kanyang anak. Opo, Ma'am Vera. Gagawin ko po. Magaling, sabi ni Vera. Ngayon na. Walang dapat makaalam. Hindi mo kailangang maalala. Ako ang bahala sa lahat. Umalis si Vera sa pantry, pakiramdam niya ay mas naging madali ang kanyang plano. Ang nga mahihinang tao ay madaling bilhin. Mula sa kanyang opisina, matalim na nakamasit si Vera kay Rafael. Nakita niya itong lumabas mula sa isang pulong, ang kanyang mukha ay seryoso. Dumiretso siya sa kanyang opisina, ngunit bago siya makapasok, nakita ni Vera ang pakurap ng kanyang mata patungo sa executive lounge, kung saan naglilinis si Lena. Nakita rin ni Vera ang isang bahagyang pakpihit ng kamao ni Rafa, isang senyales ng galit na hindi niya kayang ilabas. Alam ni Vera na si Rafael ay naguguluhan. Alam niya na pilit nitong itinatago ang kanyang pag-alala. Ngunit alam din niya na walang magagawa si Rafael. Nakatali siya sa pangalan ng kanyang pamilya, sa reputasyon ng Antonio. Hindi siya pwedeng kumilos ng malaya. At iyan ang kanyang kalamangan. Kung hindi mo kayang protektahan siya, Rafael, bulong ni Vera sa kanyang sarili. Habang nakatite sa monito, gagawin ko ang trabaho para sa iyo. Permanenteng mawawala siya sa buhay mo. Sa susunod na araw, habang papalabas si Lena sa kanyang shift, sinigurado ni Chala na walang nakakakita. Mabilis niyang idinulas ang maliit na bro sa side pocket ng bag ni Lena, kasama ang kanyang payong. Ang kanyang puso ay kumalabo, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa pera at sa kanyang anak. Hindi alam ni Lena na ang isang simpleng piraso ng lahas ay magiging simula ng kanyang pinakamalaking bangungot. Ang kanyang buhay. Ang kanyang dangal. At ang kinabukasan ang kanyang anak ay nakasalalay sa isang planong hindi niya kailanman naisip. Tila isang bomba ang sumabog sa dibdib ni Lena nang harangin siya ang security guard. Ang babala sa litrato kahapon ay nakatuto. Hindi siya makapaniwala. Ang kaba na naramdaman niya mula pa kanina ay nakngalit sa loob niya, na tila may kung anong hayop na gustong kumawala. Inspeksyonin po ang bako. Tanong ni Lena. Ang boses ay nangingini. Pero wala naman po akong ginagawang masama. May nakita po kaming kahina-hinala sa CCTV, ma'am, seryosong sabi ng security guard, na nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Paki-cooperate na lang po. Protocol lang po ito. Bumuntong hininga si Lena. Wala siyang magagawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag at binuksan. Nagsimulang haluhugin ng security guard ang kanyang gamit. Ang kanyang puso ay lumalabas na sa kanyang dibdib. Wala siyang tinatago. Wala siyang kinuha. Ano ang hinahanap nila? Biglang narinig niya ang boses na kinamumuhian niya. Anong nangyayari dito? Matalim na tanong ni Veronica Montejo, na lumabas sa elevator. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit may bahid ng nakakairitang ngiti sa kanyang nga mata. May problema ba, officer? Ma'am Vera, sagot ng security guard. May nais lang po kaming i-confirm sa isang empleyado. Ngumiti si Vera kay Lena. Isang ngiting punong-puno ng pagmamay-ari at pagkamuhi. Si Lena Vergara. Ano ang problema? Baka naman may kinuha siya na hindi kanya. Ang nasalita ni Vera ay tila ngasuntok sa sikmura ni Lena. Ito na. Ito na ang plano ni Vera. Ilang sandali pa, naramdaman ng security guard ang isang bagay sa gilid ng bag ni Lena. Ikinuha niya ito. Isang maliit, makintap na brooch, may perlas at crystal. Halatang mamahalin. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta diyan. Ngumiti si Vera.
isang nakakatakot at tagumpay na ngiti. Oh, hindi sa iyo? Hindi ba ito ang brooch na nawawala sa aking opisina kahapon? Ang aking regalo mula sa aking lola. Napakasaya ko na nakita ko ito. Salamat, Lena. Napakasipa mo talaga. Kaya mong hanapin ang mga bagay na nawawala. Kahit sa sarili mong bag. Naramdaman ni Lena ang init na umaayat sa kanyang ulo. Galit, kahihiyan, at kawalan ng katarungan ang nagalo-halo sa kanyang sistema. Nagnakaw ako. Sigaw ni Lena, halos bumigat ang kanyang boses. Hindi ko iyan gagawin. Hindi ako magnanakaw. Sir, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang security guard ay tumingin lang kay Farah, pagkatapos ay kay Lena. At yumiling. Ipapaumanhin niyo po, ma'am. Pero kailangan po nating ipapatuloy ang investigasyon. Dalhin siya sa security office, utos ni Farah. Ang kanyang boses ay malamig at malakas, at ipatawag ang HR. Kailangan nating ayusin ang problema ng Emerald Heights sa mga magnanakaw. Naalangan na hinawakan ng security guard ang braso ni Lena. Naramdaman ni Lena ang kanyang puso na parang nabasa. Ito ang simula ng kanyang pagbasa. Nakaupo si Lena sa malamig na silya sa security office. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang hita. Ang brooch ni Vera ay nakalagay sa mesa. Tila isang ebidensya ng kanyang kasalanan. Sa loob ng silid, may dalawang opisyal ng seguridad at isang kinatawan mula sa Human Resources. Ms. Vergara, sabi ng HR representative, ang kanyang tono ay seryoso at walang emosyon. May complaint po kaming natanggap mula kay Ms. Montejo tungkol sa isang nawawalang ari-arian. At ito po ang nakita sa inyong bag. Pero hindi ko po alam kung paano iyan napunta doon. Depensa ni Lena, ang kanyang boses ay pilit na nilalabanan ang paggiya. May naglagay lang po niyan. Hindi po ako magnanakaw. May CCTV footage po kami. Ms. Vergara, sabi ng security officer. At itinuro ang monitor. Nakita po namin na may humawa sa inyong bag kaninang tanghali, bago po kayo lumabas. Isa rin po sa mga kasamahan niyo. Biglang naalala ni Lena si Chala, ang kanyang kaibigan. Ngunit bakit? Ano ang kinalaman ni Carla dito? Pero hindi po ako, baka po nilinlang lang po siya. Naisip ni Lena ang posibilidad na binayaran ni Farah si Charla. Hindi malabong gawin itong babaeng iyon. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Nagtatrabaho po ako dito ng matapat sa loob ng 5 taon. May anak po akong binubuhay. Naintindihan po namin yan, Ms. Vergara, sabi ang HR representative, na may bahid ng pagdududa. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Kailangan po naming gawin ang aming trabaho. Sususpindihin po muna kayo sa trabaho habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanlaki ang mata ni Lena. Sinuspen? Ibig sabihin, wala siyang sweldo? Paano si Pia? Sa kanyang opisina, naglalakad si Rafa, hindi mapakali. Nakita niya ang footage ng pagdakip kay Lena sa CCTV. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya pwedeng basta-basta na lang pakialaman ang kaso. Alam niyang ito ang trabaho ni Farah. Kinuha ni Rafa ang kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng security. Sir Mendoza, ano ang nangyayari? Sigurado ba kayong si Lena Vergara ang may kasalanan? Sir Antonio, may sapat po kaming ebidensya, sabi ni Sir Mendoza. Nakita sa kanyang bag ang ari-arian ni Ms. Montejo. At may witness po kami na nakita na may humawa sa kanyang bag, bagaman hindi po namin makita kung ano ang nilagay niya doon. Witness? Sino? Tanong ni Rafa. Isang empleyado po. Pero ayaw po niyang lumanta sa takot. Ayaw niyang masira ang kanyang pangalan, sagot ni si Mendoza. Nainis si Rafa. Alam niyang ito ang paraan ni Farah. Nilalayo niya ang lahat ng pwedeng makatulong kay Lena. Sa Mendoza, gusto kong buong report sa desk ko bukas na bukas. At pakisiguro na hindi siya masisiraan ng bite doon sa selda. Walang dapat mangyaring masama sa kanya. Masusunod po, Sir Antonio. Ibinaba ni Rafa ang telepono. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Hindi niya kayang protektahan si Lena. Hindi niya kayang ilantat ang kanilang relation. Anong klaseng asawa siya? Anong klaseng ama? Gabi na nang makauwi si Lena. Ang kanyang mata ay namamaga at ang kanyang puso ay mabigat. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Pia na wala siyang trabaho. Na hindi niya kayang bumili ng pagkain. Mama, bakit ang tagal mo? Sigaw ni Pia.
na tumakbo palapit sa kanya. Yumakap si Lena sa kanyang anak, pilit na ngumingiti. Ngunit ang ngiting iyon ay puno and pipe. May nangyari lang sa trabaho, baby. Pero ayos lang ako. Nandito na si Mama. Nahanda si Lena ang simpleng kanin at itlog para sa hapunan. Habang kumakain sila, pilit niyang pinapanatiling masigla ang kanyang boses para hindi mahalata ni Pia ang kanyang kalungkutan. Ngunit ang bawat kagat ay tila may mapait na lasa. Nang matapos silang kumain, niyaya ni Pia si Lena na makbasa ngang kwento. Kinabukasan, makbabayad na naman siya ngang upa, ngang kuryente, at kailangan din niya ngang pambili ngang pagkain. At wala na siyang trabaho. Nagsimulang manginig ang kanyang makamay. Mama, bakit umiyak ka? Tanong ni Pia, na nakatingin sa kanya ng may paalala. Niyakap ni Lena ang anak ng mahigpit. Wala yan, baby. Masaya lang si Mama. Dahil kasama ko ang baby ko. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang matinding kawalan ng paasa. Nawala na ang trabaho niya. Nawala na ang kanyang dangal. At ngayon, nagbabanta na rin ang kinabukasan ni Pia. Hindi na siya pwedeng maging invisible. Hindi na siya pwedeng magtago. Habang hinahaplos niya ang buhok ni Pia, naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Ang kanilang pangako. Ang pagmamahal ni Rafa. Hindi ba nangako siyang poprotektahan siya? Hindi nila kukunin ang anak ko, bulong ni Lena sa kanyang sarili. Habang nakatiti sa kisama, ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang anak. Kahit nalaban sa CEOM Emerald Heights, kahit nalaban sa pamilya Antonio. Biglang tumuno ang kanyang telepono. Isang unknown number. Kinabahan siya, ngunit sinagot niya. Lena Vergara? Malamig na tini ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpapatindig balahibo sa kanya. Ako ito. Doña Emilia Antonio. Namilo ang mata ni Lena. Ang ina ni Rafa. Ang taong kinatatakutan niya higit sa lahat. Makinig ka sa akin, Lena, patuloy ni Doña Emilia, ang boses ay puno ng autoridad. Alam ko ang nangyari sa opisina. Alam ko rin ang sikreto ninyong maasawa. Kung ayaw mong malaman ng lahat ng dumi ninyo, kung ayaw mong mawala sa iyo ang iyong anak, voluntaryo kang ma-resign at lumayo. At kalimutan mo na ang anak ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang kinabukasan ng anak mo ay mawawala sa iyo. Nanigas si Lena sa kanyang kinatatayuan. Ang telepono ay unti-unting nahulog sa kanyang kamay. Ang banta ni Doña Emilia ay hindi na lang sa kanya. Ito ay tungkol na kay Pia. Ang kanyang pinakamamahal. Hindi. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaang mawala si Pia. Hindi malaman ni Rafael kung paano niya sosolusyonan ang kaguluhan sa kanyang isip. Ang nga salita ng kanyang ina ay umaalingaw sa kanyang tainga, nagbabanta. At ang sitwasyon ni Lena, ang pagkakakulong niya sa security office, ang akusasyon sa kanya ng pagnanakaw, lahat ng iyon ay nakpapahirap sa kanya. Alam niyang plano ito ni Farah. Ngunit ang kapangyarihan ng kanyang ina ay tila walang hanggan. Kailangan niyang makita si Lena. Ngayon na, mabilis siyang nakmaneho patungo sa apartment ni Lena. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo si Lena sa maliit na upuan sa labas ng kanilang pinto, ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mata ay namamaga. Nasa loob si Pia, mahimbing na natutulog. Lena, bulong ni Rafa, lumuhod sa harap niya. Hinawakan niya ang kamay ni Lena. Ngunit agad itong inalis ni Lena. Anong ginagawa mo dito, Rafa? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay malamig. Hindi mo na dapat akong lapitan. Narinig mo ba ang sinabing ng nay mo? Mawawala ang lahat sayo. Wala akong pakialam sa lahat na iyon, sabi ni Rafa, sinubukang hawakan muli ang kamay niya. Mahalaga ka sa akin, Lena. Kayo ni Pia. Pangako, ayusin ko ito. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Ngunit umiling si Lena, ang kanyang mata ay puno ng hinanakit. Paano, Rafa? Paano mo ayusin? 5 taon na tayong nagtatago, Rafa. 5 taon na akong nagpapanggap na hindi ka kilala, habang pinapahiya ako ng tao mo. At ngayon, sinisiraan na nila ako. Inaakusahan akong pagnanakaw. At ang nanay mo, gusto niyang kunin si Pia sa akin. Nanginginig ang boses ni Lena nang sabihin niya ang huling pangungusap. Ang banta ni Doña Emilia na kukunin si Pia ay ang naktulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng paasa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Lena, marihing sabi ni Rafa. Nangako ako sayo.
Poprotektahan ko kayo. Maghahanap tayo ng paraan. Anong paraan, Rafa? Sigaw ni Lena, bumigat ang kanyang boses. Ang paraan ba ay ang manatili akong invisible? Ang panatilihin ang sikreto na nakpapahirap sa atin? Hindi ko na kaya. Rafa. Hindi ko na kaya ang ganito. Kailangan na nating ilabas ang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Hindi. Lena, delikado iyan. Mawawala ang lahat sa akin. At ano ang mawawala sa akin, Rafa? Tanong ni Lena, ang kanyang mata ay naniningkit. Wala na akong trabaho. Wala na akong dangal. Ang tanging natitira sa akin ay si Pia. At gusto pa niyang kunin. Tumayo si Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi. Ayoko na magtago. Kailangan na nating ipaglaban ang katotohanan. Ngayon na. Naglakat si Lena patungo sa kanyang bag. Kinuha niya ang isang mahalagang dokumento na matagal na niyang iniingatan. Ang kanilang marriage certificate. Kinabukasan, maagang dumating si Lena sa opisina ng Legal Department ng Emerald Heights Corporation. Kasama niya si Ate Lisa, na sumuporta sa kanya kahit anong mangyari. Kinailangan niyang magpakatapang. Kinailangan niyang gawin ito para kay Pia. Gusto ko lang po sanang kumpirmahin ang aking marriage certificate, sabi ni Lena sa isang abogadong si Atty. De la Cruz, na kilala sa kanyang pagiging patas at propesyonal. Para po may pagtanggol ko ang aking sarili sa mga akusasyon. Nagulat si Atty. De la Cruz nang makita ang dokumento. Binasa niya ito. Nakalagay doon ang pangalan ni Elena Figueroa at Rafael Antonio. Ang petsa ng kanilang kasal. Ang pirma. Ito ba ay orihinal? Tanong ni Atty. De la Cruz, tila hindi makapaniwala. Kopyang orihinal po, sagot ni Lena. Sa akin po yan. Kinailangan ko po itong itago. Pero ngayon po, kailangan ko na po itong ilabas. Habang sinusuri ni Atty. De la Cruz ang dokumento, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael, na halatang nabalitaan ang papunta ni Lena. Kasama niya si Doña Emilia Antonio, na ang muka ay masama. At sa likod nila, si Veronica Monteo, na may ngiti sa labi, tila may alam na mangyayari. Anong ginagawa mo rito, Lena? Malamig na tanong ni Doña Emilia, ang kanyang nga mata ay matalim. Hindi ka ba marunong sumunod? Sinabi ko nang lumayo ka. Mama, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Rafa. Gulat na gulat. Hindi ko hahayang sirain ng babaeng ito ang ating pangalan, Rafael, maring sabi ni Doña Emilia. At lalo na, hindi ko hahayaang siraan niya ang iyong pagkatao. Atty. De la Cruz, ano ang ipinapakita ni babaeng ito? Ibinigay ni Atty. De la Cruz ang dokumento kay Doña Emilia. Tiningnan ito ng matanda. Natawa siya, isang malamig at mapang-asa na tawa. Ito ang ebidensya ng inyong kasal. Tanong ni Doña Emilia, at umiling. Napakababaw mo. Elena Vergara. Akala mo ba, hindi ko alam ang lahat ng ito? Nanlaki ang mata ni Lena. Ano ang ibig sabihin ni Doña Emilia? Ang dokumentong ito, sabi ni Doña Emilia, hawa ang marriage certificate, ay walang saysay. Hindi ito balido. Ito ay walang bisa. Gulat na gulat si Rafa. Mama, anong pinagsasabi niyo? Ang kasal ninyo, Rafael, patuloy ni Doña Emilia, na hindi pinansin si Rafa, ay hindi kailanman naging lehitimo. Naalala mo ba ang mapapal na pinirmahan mo pagkatapos ng inyong kasal? Ang mapapal na sinabi kong para sa seguridad na ating kumpanya. Ayon ang nga dokumento na nakpawalang bisa sa inyong kasal. Walang kasal na naganap sa paningin ng batas. Wala. Naramdaman ni Lena ang mundo na tila gumuho sa kanyang paanan. Naramdaman niya ang matinding sakit, ang matinding pagtataksil. Ang tanging bagay na kinapitan niya ang kanilang kasal, ay tila isang malaking kasinungalingan. Naalala ni Rafa ang mga sandaling iyon. Ang nga dokumento. Ang nga salita ng kanyang ina tungkol sa pagiging maingat at seguridad. Ang lahat ng iyon ay nakpakita ng malinaw. Nilinlang siya ng kanyang ina. Nilinlang niya silang dalawa. Mama, paano niyo nagawa yan? Sigaw ni Rafa. Ang kanyang boses ay punong galit at sakit. Kinasal kami. May anak kami. Anak. Ngumiti si Vera, lumapit sa kanila. Ang bata ay anak lang isang janitress. Walang karapatan sa pangalan ng Antonio. Walang kasal na naganap. At ngayon, walang karapatan ang babaeng ito na mapanggap na asawa ka, Rafael.
Isa siyang sinungaling. Isang oportunista. Tinitigan ni Lena si Vera, pagkatapos ay si Doña Emilia, at sa huli ay si Rafa. Ang kanyang mata ay puno ng luha. Wala siyang masabi. Nawala ang lahat. Ang tanging bagay na pinaniniwalaan niya ay naging isang malaking panlilinlang. Ang tanging pag-asa niya ay tuluyan ng naglaho. Hindi ito totoo, bulong ni Lena, habang unti-anting lumabo ang kanyang paningin. Hindi. Hindi ito totoo. Hinawakan ni Rafa ang kanyang ina. Paano niyo nagawa sa akin yan, ma? Sa amin. Tiningnan ni Doña Emilia ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Para ito sa ikabubuti mo, Rafael. Para sa pangalan ng Antonio. At ngayon, sa harap ng lahat, malinaw na ang lahat. Walang kasal. Walang asawa. Walang karapatan ang babaeng iyan sa kahit ano. Wala. Naramdaman ni Lena na tila may malaking puwersa ang humihila sa kanya pababa. Ang kanyang puso ay nabasa. Ang kanyang pagkatao ay gumuho. Wala na. Wala na ang lahat. Para siyang kaluluwang naglalakad. Ang bawat hakbang ni Lena palayo sa opisina ng Legal Department ay tila 1 milya ang layo. Ang masalita ni Doña Emilia ay umulit-ulit sa kanyang isip, parang sirang plaka. Walang bisa. Walang kasal. Walang karapatan. Ang mundong kanyang binuo sa loob ng 5 taon, ang mundong kanyang pinotektahan sa pamamagitan ng pagiging invisible, ay gumuho sa isang iglap. Hindi na siya asawa. Sa mata ng batas at ng lipunan, isa na lang siyang sinungaling. Isang babaeng na imbentong ang kwento. Nakita niya ang tingin ng empleyadong nakasaksi sa eksena. Ang iba ay may awa. Ang iba ay may halong panghuhusga. Si Rafa ay sumunod sa kanya, tinatawa ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang boses niya ay isa na lang sa maingay na hindi na niya marinig. Lena, mausap tayo, pakiusap ni Rafa, ngunit napatuloy lang siya sa paglakad. Sa wakas, narating niya ang locker room nga janito. Doon, naghihintay ang kanyang supervisor, si Aling Nena, na may hawak na isang sobra. Ang mukha ni Aling Nena ay hindi nagalit, kundi puno ng awa. Lina, sabi nito. Inyabot ang sobre. Ipagpaumanhin mo. Galing sa HR. Ito na raw ang termination letter mo. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Tiningnan ni Lena ang sobra. Termination letter. Isang opisyal na dokumento na nagsasabing wala na siyang halaga sa kumpanyang ito. Hindi na lang siya invisible. Ngayon, isa na siyang basura na kailangang itapon. Pasensya na, Lena, muling sabi ni Aling Nena. Wala akong magawa, utos mula sa taas. Tumango lang si Lena, walang lakas na magsalita. Kinuha niya ang sobra at ang kanyang magamit. Ang magkasamahan niya ay nakatingin, ang ilan ay umiwas ng tingin, ang iba ay bumubulong. Tanging si Ate Lisa lang ang lumapit. Lena, anak, sabi ni Ate Lisa, niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Naramdaman ni Lena ang init ng yakap ni Ate Lisa. Ngunit parang hindi ito tumatagos sa lamig na bumabalot sa kanyang puso. Salamat po, Ate Lisa. Bulong niya. Umalis siya sa Emerald Heights, hindi na lumingon. Ang gusaling iyon, na naging saksi sa kanyang paibig, sa kanyang pagdurusa, at ngayon sa kanyang kahihiyan, ay tila isang malaking puntot. Nakaupo si Lena sa labas ng kanilang apartment, ang termination letter ay nasa kanyang kandungan, walang laman ang kanyang isip. Parang isang blankong papel. Biglang may humintong sasakyan sa harap niya. Bumaba si Rafa. Ang mukha ay puno ng paalala at pagsisisi. Lena, sabi niya, lumapit at lumuhod sa harap niya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang gagawin ni Mama. Hindi siya tiningnan ni Lena. Ang kanyang mata ay nakatutok sa malayo. Lena, please. Kakausapin ko siya. Ayusin ko to. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang kasal natin. Hahanap akong paraan. Sa wakas, lumingon si Lena. Isang malamig at walang emosyong tingin. Paano, Rafa? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng pait. Paano mo ipaglalaban ang isang bagay na hindi naman pala totoo? 5 taon, Rafa. 5 taon akong naniwala. 5 taon akong naktiis. Para sa ano? Para sa isang kasinungalingan. Hindi kasinungalingan ang pagmamahal ko sa iyo, Lena. Sigaw ni Rafa, ang kanyang boses ay nabasag. Pagmamahal? Tumawa si Lena, isang tawang walang kagalakan. Ang pagmamahal ba ay hahayaan kang maging anino?
Ang pagmamahal ba ay hahayaan kang yapakan at ipahiya? Ang pagmamahal ba ay hahayaan kang mawalan ng lahat? Tumayo siya, inarap si Rafa. Sabi mo, poprotektahan mo kami. Pero nasan ka nung pinapahiya ako ni Fera? Nasan ka nung pinabibintangan akong mananakaw? At nasan ka nung sinabi ng nanay mo na isa lang akong sinungaling? Natahimik si Rafa. Walang may sagot. Ang bawat salita ni Lena ay isang sampal sa kanyang pakataw. Hindi ko na kailangan ng protection mo, Rafa, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Hindi ko na kayang magtiwala sa'yo. Ang tanging kailangan ko ngayon ay ang anak ko. Kaya umalis ka na. Bago pa mahuli ang lahat. Iniwan ni Lena si Rafa na nakatayo doon, baksa ang balikat. Pumasok siya sa loob ng apartment, isinara ang pinto. At doon, sa likod ng nakasarang pinto, tuluyan na siyang napahagulgol. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay lumabas sa kanyang maluha. Kinaumagahan. Tila mas madilim ang sikat ng araw. Pinilit ni Lena na maging normal para kay Pia. Nahanda siya ng almusal, naglaro sila, ngunit ang kanyang isip ay lumilipat. Paano sila mabubuhay ngayon? Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Isang malakas at autoritatibong katok. Kinabahan si Lena. Binuksan niya ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nakatayo, may hawak na folder. Sa likod niya, isang babaeng may seryosong mukha. Miss Elena Vergara? Tanong ng lalaki. Ako nga po. Ako si Attorney Mendoza, mula sa Antonio Legal Firm, sabi ng laki, at iniabot sa kanya ang isang dokumento. Ito po ay isang formal na abiso. Dahil sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Kawalan ng trabaho. Emosyonal na dibalanse. At ang nga akusasyon laban sa inyo. Kami po ay magsasagawa ng assessment sa inyong kakayahan na mag-alaga ng isang menor de edad. Naramdaman ni Lena na tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ano pong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, Ms. Vergara, sabi ang abogado. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Titignan namin kung karapat-dapat ka pa bang maging ina ni Sofia Vergara. Kung hindi, ang pamilya Antonio ay handang magbigay sa batangang mas magandang kinabukasan. Ang nga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kanya, sa kanyang trabaho, sa kanyang dangal. Ito na, ang kanyang pinakamalaking takot. Kukunin nila si Pia. Hindi. Sigaw ni Lena. Halos hindi niya makilala ang kanyang sariling boses. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. Ito ay isang formal na proseso, Miss Vergara. Asahan niyo po ang pagbisita ng aming mga social worker sa mga susunod na araw. Isinara ng abogado ang pinto, iniwan si Lena na nakatayo, nanginginig, hawa ang dokumentong tila isang hato ng kamatayan. Naramdaman niya ang pajakap ni Pia sa kanyang binti. Mama, sino po sila? Tumingin si Lena sa kanyang anak, sa mainosenteng mata nito na punong katitiwala. Ang kanyang liwanag, ang kanyang buhay, ang tanging bagay na natitira sa kanya. At ngayon, gusto pa nilang kunin. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang dangal. Wala na siyang asawa sa mata ng batas. Wala na siyang pra. Wala na siyang matitira. Wala na siyang ikakatakot. Dinala niya si Pia sa loob ng kwarto, niyakap ng mahigpit. Hinalikan niya ang noo nito, ang pisngi, ang kamay. Bawat halik ay isang pangako. Nang makatulog si Pia, tumayo si Lena. Tiningnan niya ang isang litrato ni Pia sa kanilang maliit na mesa, ang ngiti nito ay ang kanyang lakas. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang sariling makamay, magakamay na nagtrabaho, naglinis, nagsakripisyo. Magakamay ng isang ina. Isang bagong apoy ang naalap sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Ito ay galit. Isang galit na handang lumaban hanggang kamatayan. Lumapit siya sa bintana, nakatingin sa labas, sa mundong gustong durugin siya. Hindi nila kukunin ang anak ko, bulong niya, ang kanyang boses ay matigas at punong determinasyon. Hindi. Ang galit na naramdaman ni Rafael ay hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Ang pagtataksil ng kanyang ina, ang pagdurusa ni Lena, ang pagiging duwa niya, lahat ng iyon ay nagalo-halo, na tila isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na siya makatulo. Hindi na siya makakain. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Lena, puno ng sakit at hinanakit, at ang mga mata ni Pia, na tila natatanong kung bakit hindi niya kayang ipatanggol ang kanilang pamilya. Kinaumagahan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya.
Inutusan niya ang kanyang pinakakatiwalaang asistan na imbestigahan si Veronica Montejo. Hindi lang ang kanyang personal na galaw, kundi ang lahat ng transaksyon na kanyang pinamahalaan sa loob ng Emerald Heights. Gusto kong malaman ang lahat, Maring sabi ni Rafa. Lahat ng koneksyon niya, lahat ng kontrata, lahat ng financial records. Kahit ang pinakamaliit na detalye. Walang dapat makalitas, alam niyang delikado ito. Si Vera ay isang Montejo, at ang kanilang pamilya ay isang malaking investor sa kumpanya. Ngunit wala na siyang pakialam. Kung kailangan niyang sirain ang sarili niyang kumpanya para lang mabigyan ng hustisya si Lena, gagawin niya. Habang si Rafa ay nagsisimula ng kanyang sariling investigasyon, si Lena naman ay gumagawa ng sarili niyang hakbang. Hindi na siya ang babaeng natatago sa anino. Ang banta sa kanyang anak ay nabigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Una niyang pinuntahan si Atelisa. Sa isang maliit na karinderya, ikinuwento niya ang lahat, ang pekeng kasal, ang pagbabanta ni Doña Emilia, at ang plano nitong kunin si Pia. Napatulala si Atelisa. Grabe. Grabe ang ginawa nila sa'yo, Lena. Pero ano ang plano mo ngayon? Kailangan ko na abogado, Atelisa, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay matatak. Isang abogado na hindi takot sama Antonio. Isang abogado na ipaglalaban ako, kahit wala akong pera. Nag-isip si Atelisa. May kilala ako, pinsan ni asawa ko, bagong abogado pa lang, pero matalino at matapang. Si Atty. Jimenez, malit lang ang opisina niya, pero ang puso niya, malaki. Ibinigay ni Atelisa ang address, at agad na natungo doon si Lena. Ang opisina ni Atty. Jimenez ay nasa isang luma at maliit na gusali, malayo sa karangyaan ng Makati. Si Atty. Jimenez mismo ay isang bata at simpleng lalaki. Ngunit ang kanyang mata ay matalas. Ikinuwento ni Lena ang lahat. Walang tinago. Ipinakita niya ang termination letter, ang notice mula sa mga abogado ni Doña Emilia, at ang pikeng marriage certificate. Nakikinig si Atty. Jimenez ng may matinding atensyon. Sa una, may pagdududa sa kanyang mata, ngunit habang nakpapatuloy si Lena, napalitan ito ngang pahanga at pagkaawa. Mahirap ang laban na ito, Ms. Vergara, sabi ni Atty. Jimenez. Labanan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Wala tayong gaanong ebidensya maliban sa iyong salita. Alam ko po, sagot ni Lena. Pero hindi po ako susuko. Ang anak ko po ang nakataya dito. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko po siya. Ngumiti si Atty. Jimenez. Kung ganon, kasama mo ako. Hahanap tayo ng paraan. Ang unang habang ay pigilan ang pakuha nila kay Pia. Kailangan nating patunayan na ikaw ay isang mabuting ina, at ang maakusasyon laban sa iyo ay walang basehan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Lena ng kaunting paasa. Hindi na siya naiisa. Sa Emerald Heights, isang mahalagang board meeting ang nagaganap. Pinangungunahan ito ni Doña Emilia, na tila walang nangyari. Tinalakay nila ang quarterly performance ng kumpanya, ang nga bagong proyekto, at ang insidente ng pagnanakaw. Dahil sa nangyari, sabi ni Doña Emilia, kailangan nating pag-aralan ang posisyon ng ating CEO. Ang isang leader ay dapat magpakita ng lakas at integridad, hindi kahinaan at personal na eskandalo. Halatang tinutukoy niya si Rafa, na nakaupo sa tabi niya. Tahimik at seryoso. Si Vera naman ay nakangiti. Tila naghihintay sa kanyang koronasyon. Mama, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan iyan. Mahinang sabi ni Rafa. Bakit hindi, Rafael? Tanong ni Doña Emilia. Dahil ba sa isang babaeng sumira sa iyong reputasyon? Isang babaeng napanggap na asawa mo? Kailangan nating protektahan ang kumpanya. Biglang tumayo si Rafa. At lahat ng miyembro ng board ay napatingin sa kanya. Hindi. Maring sabi ni Rafa. Hindi niyo kailangang protektahan ang kumpanya mula sa akin. Ang kailangan nating protektahan ay ang nga taong walang kasalanan na sinisiraan at inaapi sa loob mismo ng kumpanyang ito. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Ang babaeng tinutukoy ninyo, si Elena Vergara, ay isang biktima. Biktima ng isang malupit na plano para siraan siya. Hindi siya magnanakaw. Isa siyang matapat na empleyado at isang mabuting tao. At ako, bilang CEO, ay hindi papaya na ang isang inosenteng tao ay masira ang buhay dahil lang sa personal na galit ng iba. Nagulat ang lahat. Si Doña Emilia ay namutla sa galit.
Si Vera naman ay nawala ang ngiti. Rafael, umupo ka. Sigaw ni Doña Emilia. Hindi, ma. Tapos na akong gumupo at manahimik. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang asistan ni Rafa, may dalang isang folder. Sir, sabi nito, dumating na po ang report na hinihintay ninyo. Kinuha ni Rafa ang folder at binuksan. Tiningnan niya ang nga dokumento, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Habang pinausapan natin ang integridad, sabi ni Rafa, tumingin kay Vera, nais ko lang ibahagi sa inyo ang ilang nakakagulat na impormasyon tungkol sa ating quarterly financial report. Binuklat niya ang nga pahina. Ayon sa report na ito, na inihanda ni Ms. Montejo, ang ating kita ay tumaas ng 15%. Ngunit ayon sa aking sariling investigasyon, at sa mga bank records na nakuha ko, mayroong isang malaking discrepancy. Mayroong isang offshore account kung saan napupunta ang milyon-milyong piso bawat buwan. Isang account na nakapangalan sa isang kumpanyang paari ng pamilya Montejo. Nanigas si Vera sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ano ang ibig sabihin nito, Rafael? Tanong ng isang board member. Ibig sabihin, sabi ni Rafa, ibinato ang folder sa mesa. Si Ms. Veronica Montejo ay hindi lang naninirang ang kapwa. Nagnanakaw din siya. Mula sa kumpanyang ito. Mula sa ating lahat. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa loob ng conference room. Ang lahat ay nagulat, galit, at hindi makapaniwala. Si Doña Emilia ay napatayo, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Kasama po sa report, dagdag ng asistan ni Rafa. Ang nga testimonya ang ilang supplier na nagsabing pinipilit sila ni Ms. Montejo na magbigay na kickback kapalit na makontrata. Sinungaling! Sigaw ni Vera, nangingini. Gawa-gawa lang yan. Isa kang demonyo, Rafael. Ang ebidensya ay malinaw, Vera, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay malamig. At hindi mo na ito matatakasan. Pumasok ang nga security personnel ng Emerald Heights. Lumapit sila kay Vera. Ms. Montejo, kailangan po kayong sumama sa amin, sabi nga hepe ng seguridad. Napahagulgo si Vera habang kinukuha siya nga security. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang reyna ay natalo. Tumingin si Doña Emilia kay Rafa, ang kanyang nga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinira mo ang lahat, Rafael. Sinira mo ang pamilya. Sinira mo ang iyong sarili. Hindi, ma, sagot ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan ngunit may determinasyon. Sinimulan ko lang ayusin ang masinira ninyo. At ngayon malalaman na ng lahat ang buong katotohanan. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. At may isa pa akong sikreto na kailangan ninyong malaman. Natahimik ang lahat, naghihintay sa susunod na pasabo. Ang laban ni Rafa ay nagsisimula pa lang. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay mas matindi pa kaysa sa sigawan kanina. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Rafael, naghihintay sa susunod na bomba na kanyang pasasabugin. Ang pagbagsak ni Vera ay isang malaking iskandalo na. Ngunit ang tono ng boses ni Rafa ay nagsasabing may mas malaki pang sikreto na malapit ng mabunya. Huminga ng malalim si Rafael. Ito na ang sandali. Ang sandali na kinatatakutan niya sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon, wala na ang takot. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kalayaan. Ang kalayaan na maging totoo. Ang babaeng tinawa ninyong magnanakaw. Ang babaeng tinanggal sa trabaho dahil sa isang kasinungalingan, simula ni Rafa, ang kanyang boses ay matata at malinaw. Si Elena Vergara ay hindi lang isang ordinaryong empleyado. Siya ang aking asawa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang mapanga ay nangalaglag. Ang mamata ay nanlaki. Si Doña Emilia ay napahawa sa kanyang dibdib, na tila hindi makahinga. Ikinasal kami 5 taon na ang nakalipas, patuloy ni Rafa, hindi pinansin ang reaksyon ng mga tao. Isang simpleng kasal, malayo sa karangyaan na inaasahan ninyo sa isang Antonio. Isang kasal na puno ng pagmamahal at paasa. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang nga mata ay puno ng pay. Ngunit ang kasal na iyon ay pilit na itinago. Dahil sa takot. Dahil sa takot sa panghuhusgang lipunan. Dahil sa takot na masira ang pangalan ng pamilya Antonio. Rafael, tumigil ka na. Sigaw ni Doña Emilia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi. Ma. Ngayon na ang panahon para malaman ng lahat ang katotohanan, sabi ni Rafa.
Ang marriage certificate na ipinakita ni Lena ay totoo. Ngunit ito ay pinawalang bisa sa pamamagitan ng panlilinlang. Isang panlilinlang na pinamunuan mismo ng aking ina, si Doña Emilia Antonio, para lang maprotektahan ang kanyang sariling ambisyon at ang reputasyon ng pamilya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga board members. Pinaniwala niya ako na ang mga dokumentong pinirmahan ko ay para sa seguridad ng kumpanya, ngunit ang totoo, ito ay para sirain ang aking sariling pamilya. Pinilit niyang manatiling invisible ang aking asawa, habang hinahayaan niyang apihin at yurakan ang pagkatao nito sa loop mismo ng gusaling ito. Ang katahimikan ay nabasa nga bulungan. Ang iskandalo ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan nila. Ang CEO Emerald Heights, kasal sa isang janitress. At ang kanyang ina, ang nagplano ng lahat. At may isa pa kayong dapat malaman, sabi ni Rafa, at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng pagmamalaki. Kami ni Lena ay may anak, isang 5 taong gulang na batang babae na nangangalang Sofia. Siya ang aking anak. Ang tagapagmana ng Antonio. Ito na ang huling dago. Ang buong kwento ay nabuo na. Ang isang lihim na pamilya, isang mapanlinlang na ina, at isang CEO na sa wakas ay natakpuan ang kanyang tapang. Hindi na nakatiis si Doña Emilia. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Tapos ka na ba, Rafael? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Tapos ka na bang sirain ang lahat ng pinahirapan ko? Ang lahat ng pinahirapan ng amo mo. Hindi ko sinisira. Ma. Ibinabalik ko lang ang tama. Sagot ni Rafa. Tama? Tumawa si Doña Emilia. Ang pagpapakasal sa isang babaeng walang pinaralan? Ang pagkakaroon ng anak sa labas ng wastong lipunan? Iyan ba ang tama para sa'yo? Ang tama para sa akin, Ma, ay ang maging isang mabuting asawa at isang mabuting ama. Isang bagay na hindi ninyo kailanman naintindihan. Humarap si Doña Emilia sa mga board members. Makinig kayo sa akin. Dahil sa kahihiyang idinulot ng aking sariling anak, dahil sa pagtataksil niya sa pangalan ng ating pamilya. Ako, bilang pinuno ng pamilya Antonio, ay formal na tinatanggalan si Rafael Antonio nga, lahat ng kanyang karapatan sa ating ari-arian. Tinatanggalan ko siya ng posisyon bilang CEO ng kumpanyang ito. Simula ngayon, hindi na siya isang Antonio. Ang desisyon ni Doña Emilia ay tila isang hatol. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Rafa ng kaluwagan. Sa labas ng gusali, naghihintay ang nga media. Nabalitaan na nila ang pag-aresto kay Vera Montejo, at ngayon, ang kaguluhan sa loob ng board meeting. Nang lumabas si Rafa, agad siyang pinalibutan ng mga kamera at mikropono. Mr. Antonio, totoo po ba ang nga balita? Mr. Antonio, ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon laban kay Miss Montejo? Totoo po bang tinanggal na kayo bilang CEO? Sa halip na umiwas, huminto si Rafa at hinarap ang mga kamera. Sa di kalayuan, nakita niya si Lena, kasama si Atty. Jimenez, na kadarating lang matapos mabalitaan ang nangyari. Natama ang kanilang nga mata. Nakita ni Rafa ang paalala sa mukha ni Lena, ngunit nakita rin niya ang paasa. Oh, totoo ang lahat, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Si Miss Montejo ay nahaharap sa mas seryosong kasong pandaraya. At totoo na hindi na ako ang CEO ng Emerald Heights. Nagulat ang mga reporter. Pero ang pinakamahalagang katotohanan na dapat ninyong malaman ay ito, patuloy ni Rafa. Ang kanyang nga mata ay nakatuon kay Lena. Mayroon akong isang magandang pamilya na matagal kong itinago. Isang mapagmahal na asawa, si Elena Vergara, at isang napakagandang anak, si Sofia. Sila ang tunay kong yaman. At sila ang pinipili ko. Nilapitan niya si Lena, sa harap ng lahat ng mga kamera. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na ito inalis ni Lena. Patawarin mo ako, Lena, bulong ni Rafa, sapat lang para marinig niya. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng takot, tapos na ang lahat ng iyon. Tumingin si Lena sa kanya, ang kanyang nga mata ay nangingilit sa luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagmamahal at pagmamalaki. Alam ko, sagot niya. Humarap si Rafa sa kamera, hawak pa rin ang kamay ni Lena. Hindi na mahalaga ang posisyon. Hindi na mahalaga ang pra. Ang mahalaga ay ang pamilya ko. At ipaglalaban ko sila, kahit anong mangyari. Nakatayo si Doña Emilia sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang lahat sa malaking screen.
Ang kanyang mukha ay isang maskarang galit at pagkabigo. Ang kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay tinalikuran na siya. Para sa isang babaeng hindi niya kailanman matatanggap. Naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Ito ay kalungkutan. Isang kalungkutan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pamilya Antonio ay nabasag na. At sa gitna nga piraso, isang bagong pamilya ang nabubuo, isang pamilyang binuo sa katotohanan, tapang, at pag-ibig. Ang nga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay Lena. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng balita, ang kanyang mukha ay nasa nga pahayagan. Siya, ang invisible na janitress, ay biglang naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Sa tabi niya si Rafa, hawa ang kanyang kamay, handang harapin ang lahat. Ang kaso laban kay Fera Montejo ay mabilis na umusad. Dahil sa damingang ebidensya at testimonya, walang duda na siya ay mahahatulan. Ang kaso naman laban kay Lena ay agad na ibinasura. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Ang kanyang dangal ay naibalik. Kasama si Atty. Jimenez. Nasampa sila ng petisyon sa korte para kilalanin ang kasal nila ni Rafa. Dahil sa mga ebidensya ng panlilinlang na ginawa ni Doña Emilia, malaki ang kanilang pag-asa na mananalo sila. Nawala kay Rafa ang lahat ng kanyang yaman at posisyon, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan na maging isang ordinaryong tao, isang ordinaryong ama, isang ordinaryong asawa. Lumipat sila sa isang mas maliit na bahay, malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Isang simpleng bahay na may maliit na hardin, sapat lang para sa kanilang tatlo. Dito, nagsimula silang buuin muli ang kanilang pamilya. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal si Lena, naramdaman niya ang nga braso ni Rafa na yumakap sa kanyang likuran. "Good morning, Mrs. Antonio," bulong ni Rafa sa kanyang tainga. "Napanjiti si Lena." "Hindi pa opisyal, Mr. Antonio." "Para sa akin, matagal ng opisyal," sabi ni Rafa, hinalikan siya sa pisngi. "Salamat, Lena. Salamat sa pagiging matapang. Ikaw ang nagligtas sa akin." "Pareho nating iniligtas ang isa't isa," sagot ni Lena, humarap sa kanya. Ang kanilang nga araw ay napuno nga simpleng bagay. Pagtuturo kay Pia kung paano magbisikleta, pagluluto nga punan ng magkasama, panonood ng nga lumang pelikula. Ang nga bagay na hindi nila nagawa sa loob 5 taon dahil sa takot. Ngunit ang pagilom ay hindi madali. May magabi na nagigising si Lena mula sa isang masamang panaginip. Naalala ang mapang-api ni Vera, ang malamig na boses ni Doña Emilia. Ngunit sa bawat pagkakataon, nandun si Rafa para yakapin siya. Para ipaalala sa kanya na ligtas na siya. Isang hapon, habang nag-ayos ng mga lumang gamit, nakita ni Lena ang kanyang lumang uniform mula sa Emerald Heights. Hinawakan niya ito, naalala ang lahat ng sakit at kahihiyan. Ngunit sa halip na itapon, tinupi niya ito ng mayos at itinago. "Bakit mo pa itinago yan?" tanong ni Rafa. "Dahil ito ang napapaalala sa akin kung saan ako nanggaling," sagot ni Lena. "At kung gaano nakalayo ang narating ko. Hindi ko na ikinahihiya kung sino ako nun. Dahil iyon ang nadala sa akin dito ngayon." Sa kabilang dako, ang mundo ni Doña Emilia Antonio ay unti-unting gumuho. Ang iskandalo ay nakdulot ng malaking pinsala sa Emerald Heights. Ang nga investor ay nasimulang ma-withdraw, at ang stock price ng kumpanya ay bumaksak. Ang nga board members, na dati ay sunod-sunuran sa kanya, ay nasimula ng kwestiyunin ang kanyang pamumuno. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang malaking mansyon, binuksan ni Doña Emilia ang isang lumang baul. Sa loob, may malitrato ng kanyang kabataan. Isang litrato ang kanyang kinuha. Ang kanyang kasal sa ama ni Rafa. Isang kasal na hindi niya pinili. Isang kasal na ipinagkasundo ng kanilang nga pamilya para sa negosyo. Naalala niya ang kanyang sariling pangarap, ang kanyang sariling pag-ibig na isinuko niya para sa pangalan at yaman ng nga Antonio. Naalala niya ang sakit, ang pait, ang galit, at sa paglipas ng panahon, ang sakit na ayon ay naging tigas. Ang pait ay naging lamig. Ang galit ay naging ambisyon. Naging tulad siya ng mga taong kinamumuhian niya. Tiningnan niya ang isang litrato ni Rafa noong bata pa ito, nakangiti, walang kamuwang-muwang. Pagkatapos, tiningnan niya ang isang litrato ni Pia na nakita niya sa isang magazine. Ang mga mata ng bata ay katulad ng mga mata ni Rafa.
Isang buti nga luha ang pumata mula sa kanyang mata. Isang luha ngang pagsisisi. Ngunit huli na ba ang lahat? Habang nahahanap ng bagong trabaho, nag-apply si Lena sa isang maliit na kumpanya bilang isang office manager. Sa interview, tiningnan siya ng may-ari ng kumpanya, isang babaeng nasa mid-40s. Elena Vergara. Sabi ng babae. Binabasa ang kanyang resume. Ang pangalan mo ay Pamilya. Ngumiti si Lena. Opo, siguro po narinig niyo na sa balita. Narinig ko nga, sabi ng babae, ngumiti pabalik. At humanga ako sa iyong katapangan. Hindi madaling labanan ang nga makapangyarihan. Ginawa ko po yon para sa anak ko, sagot ni Lena. Alam ko, sabi ng babae. At iyan ang klase ng tao na gusto ko sa aking kumpanya. Isang taong may integridad at hindi natatakot ipaglaban ang tama. Welcome to the company, Miss Vergara. You're hired. Nayak si Lena sa tuwa. Sa wakas, isang bagong simula. Isang trabaho na nakuha niya hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kanyang sariling kakayahan at pagkatao. Umuwi siyang masaya, dala ang magandang balita. Ngunit pagdating niya sa bahay, nakita niyang may isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas. Isang pamilyar na sasakyan. Kinabahan siya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Rafa na kausap ang isang hindi inaasahang bisita. Si Doña Emilia Antonio. Ma, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay may halong gulat at pag-ingat. Tumingin si Doña Emilia kay Lena. Ang kanyang mata ay hindi na kasing talim ng dati. May bahid itong kalungkutan at pagsisisi. Nandito ako. Sabi ni Doña Emilia. Ang kanyang boses ay mahina. Para humingi ng tawad. Nanigas si Lena sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng muntik nang kunin ang kanyang anak. Ay humihingi ng tawad. Ang pagilom ay may iba-ibang paraan, at ang pagpapatawad ang pinakamahirap sa lahat. Ang nga salitang humihingi akong tawad mula sa bibig ni Doña Emilia Antonio ay tila isang malakas na kulo sa isang tahimik na hapon. Nanatiling nakatayo si Lena sa may pintuan, hindi makagalaw, sinusubukang iproseso ang lahat. Si Rafa naman ay nakatingin sa kanyang ina, na may halo-halong pagdududa at pagtataka. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko, sabi ni Doña Emilia. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Tumingin siya kay Lena. Sinira ko ang buhay mo. Pinili kong kunin ang pinakamahalagang bagay sa iyo. At wala akong may bibigay na sapat na dahilan para sa kalupitan na iyon. Hindi sumagot si Lena. Ang sukat na nilikha ni Doña Emilia ay napakalalim. Nabulag ako sa ambisyon, sa pangalan, sa pera, patuloy ni Doña Emilia. Nakalimutan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. Nakalimutan ko kung paano magmahal. At sa proseso, nawala ko ang sarili kong anak. Tumingin siya kay Rafa. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sa pagiging isang ina na hindi mo karapat-dapat. Huminga na malalim si Rafa. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napapalitan ng awa. Nakita niya sa kanyang ina hindi ang isang makapangyarihang donya, kundi isang matandang babay na naliligaw at nag-iisa. Hindi ganon kadali, ma, sabi ni Rafa. Pero, pinapatawad na kita. Tumingin si Doña Emilia kay Lena, ang kanyang mamata ay nagtatanong. Naglakad si Lena papalapit. Hindi ko po alam kung kaya ko na kayong patawarin ngayon, sabi niya. Ang kanyang boses ay tapat at kalmado. Pero handa po akong subukan. Para kay Rafa. Para kay Pia. At para sa sarili ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Emilia. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Rafa sa loob ng maraming taon. Salamat, Lena. Salamat. Bago umalis si Doña Emilia, iniwan niya ang isang sobra sa mesa. Ito ang mapapilis na napapatunay na ang paari ng pamilya ay nasa pangalan mo na, Rafael. At ang kaso laban sa kasal ninyo, inatras ko na. Ang batas ay kikilalanin na kayo bilang maasawa. Ngunit umiling si Rafa. Hindi ko kailangan niyan, ma. Ang kailangan ko lang ay ang pamilya ko. Makalipas ang ilang buwan. Ang buhay ay nakpatuloy. Si Veronica Montejo ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan dahil sa pandaraya at pagnanakaw. Ang kanyang pagbaksa ay naging isang malaking aral sa mundo ng korporasyon. Ang Emerald Heights Corporation, sa ilalim ng bagong pamunuan, ay unti-unting bumabangon. Si Doña Emilia ay tuluyan ng nagretiro.
Ginugol ang kanyang oras sa mga charity work, sinusubukang itama ang kanyang gapak kakamali. Paminsan-minsan, bumibisita siya sa bahay ni Rafa, hindi bilang isang donya, kundi bilang isang lola na gustong makita ang kanyang apo. Ang relasyon nila ay hindi perpekto, ngunit ito ay nagsisimula ng humilom. At sina Lena at Rafa, sa wakas ay natappuan na nila ang kanilang kapayapaan. Isang maaraw na Sabado, sa isang maliit at magandang hardin na napapaligiran ng kanilang mga kaibigan at pamilya, muli silang ikinasal. Hindi ito isang malaki o magarbo na kasal. Ito ay simple, taos-puso, at puno kahulugan. Nakasuot si Lena ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Si Rafa, sa kanyang simpleng suot, ay hindi maalis ang kanyang nga mata sa kanya. Ang kanilang flower girl, walang iba kundi si Sofia Pia Vergara Antonio, na masayang naglalakad, nahahagis ng mga talulot ng bulaklak. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, sabi ngang pari, tinatanong ko kayo, Rafael, tinatanggap mo ba si Elena bilang iyong may bahay, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Opo, Padre, sagot ni Rafa, nakatingin kay Lena. Sa lahat ng hirap at sa lahat ng ginhawa, habang buhay. At ikaw, Elena? Tanong ng pari. Tinatanggap mo ba si Rafael bilang iyong kabiyak? Ngumiti si Lena. Ang kanyang nga mata ay nangingilit sa luha. Opo, Padre. Sa lahat ng pasubo. Habang buhay. Nang isinuot nila ang ngasingsing at nahalikan. Ang lahat ay nakpalakpakan. Ang kanilang pag-ibig, na sinubok ng panahon, ng lipunan, at ng pamilya, ay sa wakas nagtagumpay. Gabi na. Nakaupo si Lena sa beranda ng kanilang bahay, nakatingin sa mga bituin. Lumapit si Rafa, may dalang dalawang tasa ang mainit na tsokolate. Ano ang ginisip mo, Mrs. Antonio? Tanong niya. Umupo sa tabi niya. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, sagot ni Lena. Mula sa pagiging isang invisible na janitress hanggang dito. Parang isang panaginip. Hindi ito panaginip, mahal ko, sabi ni Rafa, hinawakan ang kanyang kamay. Ito ang ating katotohanan. Isang katotohanan na ipinaglaban natin. Sa loob ng bahay, narinig nila ang tawa ni Pia, na naglalaro sa kanyang lola, si Doña Emilia. Tumingin si Lena kay Rafa, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat, Rafa. Sa hindi pagsuko. Salamat sa iyo, Lena, sagot ni Rafa. Sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at tapang. Yumakap sila sa isa't isa, sa ilalim ng kumikinang na mga bituin. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Ito ay puno ng sakit, ng luha, ng mga pagkakamali. Ngunit ito ay isang kwento ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na hindi kayang talunin ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Hindi na siya si Lena, ang babaeng invisible. Siya na ngayon si Elena Vergara Antonio, isang ina, isang asawa, isang babaeng natakpuan ang kanyang boses at ang kanyang lakas, at sa katahimikan ng gabi. Alam niya sa kanyang puso ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natatago sa anino. Ito ay lumalaban, natatagumpay, at nabibigay liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena at Rafa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-antabay sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat pihati ni Lena, ang bawat takot at pagsisisi ni Rafa, at ang bawat luhang pumata para sa kanilang ipinaglaban. Naging bahagi kayo ng kanilang mundo, at naging bahagi rin sila ng akin. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang posisyon sa buhay o sa dami ng kanyang yaman. Ito ay isang kwento na nakpapakita na ang bawat isa sa atin, gaano man tayo kaliit sa tingin ng iba, ay may karapatang tumayo, makaroon ng boses, at ipaglaban ang ating katotohanan. Ito rin ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa mga taong lubos na nakasakit sa atin, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili upang tayo ay tuluyang makalaya at makapagsimulang muli. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga salobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi kayo pinakanaantik o nagalit? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga at binabasa ko ng may pasasalamat.
Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagbibigay buhay sa kwento ni Lina at Rafa sa inyong mga puso. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.